Hello guys, good morning dito at good evening dyan. Ito, kakagising lang natin. Tapos yan, ito may nabalitaan na naman tayo. So sige, mag-content tayo na mag-content ngayong umaga, no? Ito, pakinggan muna natin ang involvement. No? Ito mga ito, nagmamalinis na naman, no? Involved naman pala sa mga, sa insertion. Ito, hindi na basta insertion ang nangyari yata rito. Talagang ito, lumusot. So ito, pakinggan natin ang balita ng Billionaire News. Tumbok na rin si VP Sara ng tinaguriang DPWH leaks na hawak ng Billionaire News Channel. Laman din ng dokumento ang kanyang kapatid na si Congressman Pulong Duterte at longtime ally na attorney Harry Roque. Oh guys nasa may insertion. Ang nakakapagtaka ba, Mayo, nakapag-insert? Tsaka isang binibinibak lang hari na ano tawag dito? Spokesperson. Pwede pala yun. Talaga naman, oo. Sige, tuloy muna natin. Ito ang exclusive agenda report ni George Malimban. Aabot sa 16 line items worth 1 billion pesos ang umano'y Magkano? 1 billion? What the heck? Grabe, 1 billion. Mayor yan, Mayor! Ang pinag-uusapan dito, 2020, Mayor siya nun. At ang presidente, siyempre, ang kanyang tatay. Ang tatay niyong karton. Pero ibang klase, di ba? Isipin mo. Yan sinasabi natin. Pag sa panahon ni Fentaboy, walang batas-batas, walang rule of law. Walang dapat sundin dahil sila ang hari kung gusto nila, gagawin nila. Isipin mo, Mayor, nakapag-insert. At isang tawag rito? Spokesperson? Hindi nga congressman, wala nga constituents. Nakapag-insert. Ano pa yung kay Pulong? Si Iyutman, siyempre congressman. Hindi na tayo magtataka. Pero, itong dalawa, what the heck? Ibang klase talaga itong presidenting karton. requested projects ni Vice President Sara Duterte sa 2020 DPWH budget habang nakaupo siya bilang alkalde ng Davao City. Ayon yan sa tinaguriang DPWH leaks o ang mga dokumentong nakuha ng Billionaire News Channel na nagdedetalye sa mga proponent o sponsor ng mga proyektong inilalagay. Guys, teka lang Ganon! Yung nasa bilyonaryo, yun ang legit na dokumento. Yun ang format ng documents. Hindi kagaya nung nakailibiste na Excel. Although Excel din yun, pero ganun ang format ng isang legal na dokumento. Hindi kagaya nung breakdown ng Excel. Tapos wala man lang mga palatandaan na authenticated ba ito. Wala man lang series number dahil ISO ang DPWH. What the heck? O, di ba? Ito mga legit na dokumento, guys. Ganitong klase. Ganitong format. Okay? Sige. Ng DPWH sa kanilang budget proposals. Bilang paglilinaw, hindi BICAM o budget insertions ang laman ng mga dokumentong ito. Ito ang mga line items. Line items na pala. Ibig sabihin, na-approve na. Papunta na sa GAA. Line items na ito, Ibig sabihin, ito ay dumaan na sa plenaryo, dumaan na sa BICAM. At papunta na ito sa GAA. Ibig sabihin, mapapasama na sa GAA, magiging batas na ibig sabihin, approve. What the heck? Sa DPWH budget proposal na ipinepresenta at pinagtatalunan sa Kongreso bago maging General Appropriations Act o GAA, okay. Inappropriate intervention kung maituturing ang pagre-request ng isang politiko ng proyekto habang binubuo ang NEP ayon kay former DPWH Yes, inappropriate talaga nun. Kaya nga, di ba, ang panawagan natin dito sa 19th Congress, magpaliwanag sila. Bagamat hindi kapanipaniwala siguro yung mga inilabas na yun, na dokumento ni Lebiste, pero kailangan magpaliwanag sila. So, may mga ilan ang nagpaliwanag pero hindi ka kumbi-kumbinsi. Secretary Roberto Bernardo. Dahil dapat namang galing ang budget proposal sa mga opisyal lamang ng DPWH. Bukod sa ilang anomalous BICAM insertions, dito rin umano nanggagaling ang sistema ng kickback scheme. Yusek Cabral would tell me that she would communicate and meet legislators to inform them of the amount of their allocations and ask them for titles of projects that they want to include in the DPWH budget. Sa pagsusuri ng Billionaire News Channel, tumagos sa 2020 GAA ang 16 requested projects ni VP Sara. See? Approve. Tumagos. Ibig sabihin, pumasok, naaprubahan, at naging GAA, naging batas. Natural, mapupunduhan yan. Kaya ang tatay ba naman niya, karton? Paano yung hindi mapupunduhan kung ang tatay mo, karton, di ba?
Dalawa rito nakalista sa pangalang Mayor Sara Z. Duterte /RD. Kapal na mukha, no? Talagang nakapangalan pa talaga sa kanya, no? Ang tibay mo, Inday Sayad! Alan Borromeo, Region 11. Road projects ang lahat ng mga line item. 15 ang makikita sa Davao City, samantalang isa naman sa Davao del Sur. Bukod kay VP Teka, ang tanong, nagawa kaya? So, magandang imbestigahan ito, ha? Maganda. Quadcom, bakya naman! Magsimula na uli kayo, tingnan din ito. Ombudsman, itong 16 na ito na road projects, kung nagawa ba talaga. Baka naman yung road projects matagal nang nagawa yun doon, tapos sinabi lang nagagawin, nag-insert ng ganito, pero, di ba, para lang isipin mo, wala nang puhunan yan, ha? Kasi may dati ng kalsada, sasabihin lang, kunwari, bago yan. Alam na this! Style bulok ang putik. Sara, nakita rin namin ang pangalan ng kapatid nito na si Davao City Hindi na yung katakataka si Iyutman. Matakaw sa pera yan, eh. Hindi na yung katakataka. Representative Paulo Duterte. 16 line items din ang umano'y requested ng kongresista na abot ang halaga sa mahigit 764 million pesos. Okay. 14 ang kumpirmadong lumusot sa GAA. Okay, Ang 3 million 14. pesos rehabilitation ng isang multi-purpose building sa Davao City. Nakita naming may kaparehong budget sa 2020. Matik na! May kaparehong budget. Ibig sabihin, dati nang nagawa yan. Di ba? GAA. Pero completion na ang nakalagay rito. Kita mo? Yan yung sinasabi ko kanina, kung nagawa ito ni Pulong, ang mga ganitong style, no, double insertion, si Sayad pa kaya? Ito dati nang may multipurpose, ginawan uli ng bagong request. So sabi ko sa inyo, luman-luma na itong panahon pa ni Fentaboy, itong mga scheme na ito ay talagang gumagana na. Hindi ito sa panahon ni PBBM, kaya salamat kay PBBM, binulgar ang mga ito. Ayan, kitang-kita. Panahon pa ni Fentaboy, itong mga double insertions, ayan na. Di ba, anong nangyari rito? Hindi ghost project na yung kay Pulong. Bakit? Dati nang meron nun. Yung kay Inday Sayad, yung kalsada ron, palagay ninyo, hindi kaya ganun yun? Na dati nang may kalsada ron, kunwari lang, nag-request siya para sa mga bagong kalsada. Pero wala namang pinagawa, kinuha lang ang pera. Kinausap lang ang isang kontraktor, kontraktor, magresibo ka. Ito, 30% sa'yo, 70 sa akin. Matik! Lalahanin natin yun, ha? Almost 1 billion yun, ha? Itong kay Pulong, 770 plus million. Magbaka 1 billion din. Ang lupit ng mga magkakapatid. Akaw sa pera. Ito at hindi rehabilitation. Ang isang 140 Klaro yun, ha? Hindi rehabilitation, ha? As in bago. Pero may nakatayo na. 9 million peso road project naman sa Davao City, tila nahati sa dalawa pero napunta pa rin sa iisang kontraktor. What the heck? Lahat ng proyekto. Teka lang. Anong kontraktor kaya ito? Basta, napunta sa isang kontraktor pag hindi CTM, CTLG yan, malamang-lamang yan, kay Diskaya. Diyan lang naman iikot yan. Matatagpuan din sa Davao City. Samantala, 4 na proyekto rin ang nakalista kung saan ang nakalagay na proponent ay si former presidential spokesperson, Attorney Harry Roque. Kita nyo? Pati si Binibinibak lang Hari na isang spokesperson, naging proponent siya ng sindikato. Ibig ko sabihin naging proponent siya ng project. Bakit? May constituents ba ito? What the heck? Di ba ibang klase talaga sa panahon ni Fentaboy. Karapal ang korupsyon na pwedeng mag-insert sa NEP, ha, at maipasok at ang mga congressman inapprove. Pati senador inapprove. Noong 2020, anong klase kayong mga senador nung panahong yun? Inapprove ninyo ito? Kay Harry Roque na isang spokesperson? Teka lang, baka naman siya yung congressman nung panahong yun, ha. Hindi ko alam, whatever. Kasi naging congressman nga yan, pero kaunting-kaunting. Hindi, spokesperson na siya ng 2020, guys. Hindi na, tanggal na yan sa pagiging congressman ng 2020. Tinanggal na siya nun. Dahil nga sa inappropriate yung kanyang mga statement kay Laila de Lima nun, yung kanyang, nakalimutan ko, anong pangalan nung party list niyan. Tinanggal siya. In-expel siya. So, wala na siya nun. Spokesperson talaga ito nun. Pero paano nakalusot? Ang lupit talaga ni Fentaboy, Ang lupit talaga ng tatay niyong karton. Basta sa korupsyon, nangunguna.
Dalawa ang tumago sa GAA worth 2 million pesos each. Ang 4 na requested items ay matatagpuan sa Ifugao, Batangas, Cavite at Laguna. O, kita nyo? Diyan mo makikita na hindi nga talaga siya congressman. Alam nyo kung bakit? Eh, hindi ito sa constituency eh. Eh, isipin mo kung saan-saan. Ifugao, Lipa City sa Batangas, meron sa Cavite at meron sa Laguna. Ano yung congressman ba siya sa 4 na probinsyang yan? Oh, positive, spokesperson siya niyan. Para mag-insert ka ng ganyang iba-ibang lugar. Pero masasabi ko, what the heck? Kaya pala, grabe ang lakas ni Binibini Bacalangari kay Fentaboy, ano? Sa bagay, ito yung panahon na nangurumbis na ito at umalis na sa pagiging human rights lawyer. Sinisika pa namin kunin ang panig ng mga Duterte. Huwag nyo nang sikapin! Magsisikap pa kayo, alam nyo namang hindi nyo makukuha yan, kayo talaga bilyonaryo nyo, so. Okay na yan! Nagsisikap pa kayo, hindi nyo na makukuha yan! Kaya huwag na kayo magsikap, At ni Roque. Pero wala pa silang tugon. Hindi na tutugon yan! Eh kayo guys, palagay ninyo, tutugon pa yung mga yan? Malamang sa hindi! Yan tatlong yan, pareho may mga saltik yan, pareho siraulot mga may sayad ang mga yan. Anong tugon-tugon? Aming mga mensahe para sa O yun, natapos din. O guys ganyang kalupit ang mga may sayad siblings. Ganyang kalupit sa panahon ni Fentaboy. Ito ay simula pa lang, mas marami pang malulupit dyan. Ang 51 billion ni Pulong, ang rock netting na nangyari sa Baguio, sa Tuba Benguet pala. Diba? So napakarami pa. Isipin mo ito ay isang sample lang. Paano kang hindi magtataka ang isang spokesperson nakakapag-insert? Nakakapag-insert sa NEP? Tapos nakapasok, pumasa sa BICAM? Pumasa sa both plenary ng Senado at ng Senate at ng Congress? Pumasa?